Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako lang po ang napag-utusan lang po. Pastor, meron siyang importanteng nilakad. So, hindi pa sila dumating. Kaya ako daw po muna. So, bago tayo mag-umpisa, let's pray. Father, thank you so much, Panginoon. Sa gabi nito, Lord God, that you given us a chance, Lord, na mapakinggan ang iyong salita, Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon, upang lahat ng maririnig namin sa gabi nito, Panginoon, ay magbibigay sa amin, Panginoon, ng karunungan na nagagaling sa iyo at kalakasan spiritual, Panginoon. Lord, give us more, pour out more your wisdom, pour out more your Holy Spirit, empower us more, Panginoon. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Sobrang tagal na po ako hindi nag-preach sa live, so medyo kinakabahan. Paki-intercede. Ang sharing ko po ngayon ay ito ay preaching lang po ito ni Pastor Philip. Since wala na po akong time to prepare. And then usually naman po I preach Pastor Philip's preaching. So ito po ay kanyang preaching noong February 7, 2021. Ang title niya ay kailangan daw tayo ay maging attacker, hindi defender. Attacker. We are attacker. Sabi niya sa isa't isa, we are attacker. Sinasabi natin na tayo ay sundalo ng Diyos, di ba? So, ano yung ginagawa ng mga sundalo? Matthew chapter 16, verse 16 to 18. Pakibasa ko. Matthew chapter 16, verse 16 to 18. Matthew chapter 16, verse 16 to 18. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos muna anak ni Jonas, sapagkat hindi pa ako nagbayad sa iyo ng bagay kay ito, kundi ang aming amang nasa langit. At ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at hindi lumalubig kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Amen. Ikaw ay Pedro. So, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Sa Jordan, meron po doon tinatawag na lugar na ang tawag ay Petra. Ibig sabihin ng rock. Nagpunta na sila Pastor Philip at si Jubilee. And I think may mga picture. Sobrang titigas, sobrang talagang puro bato. And wala na akong nakatira doon ngayon. So parang nagiging ano na lang siya. Parang tourist. Pumunta dyan sila Pastor Philips. Puro bato. So, yung tawag ng, ang isang tawag sa Petra ay rock. Petra means rock, the city of rock. Purong-puno ng rock. So, pag tayo may bahay, ano po yung, para maproteksyonan yung bahay natin, ano ba yung mga ginagawa natin? Ano ba yung tinatayo natin? Para yung bahay natin. Fondasyon. Fondasyon, hindi yung may bahay na, then para protection na yung bahay nila. Wala na tayong gate. Sa Old Testament, and sa mga ancient, pag wala silang mga walls, diba, Jerusalem na nung sira ang walls nila, talagang umiyak sila sa Panginoon. Pag wala silang gate, talagang wala silang defense. Walang mga pwedeng mag-defense sa kanila. So, sino man na bansa, anong bansa ang walang wall or gate, talagang anytime yung kalaban ay pwede umatake at pumasok. So, bakit tayo gumagawa ng gate? To protect, to defense. Pero yung simbahan daw, sabi dito, at ikaw, Pedro, ay sa ibabaw ng bato ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay sa iyo. It means na hindi lang depensa ang purpose ng isang individual na katulad natin or ng church, kundi dapat daw lahat ng churches ay magiging attacker. We can defend, syempre, pwede natin depensahan ang sarili natin, pero most likely, especially, kailangan natin ng umatake talaga. Diba po? All church, ito I think preaching ni Pastor ng Sunday. Kasi pag Sunday preaching si Pastor, may number 1, number 2, number 3. Pag prayer meeting, walang number 1, number 2, number 3 yan.
Pero ito may number 1. So, number 1, kailangan daw ang simbahan ay maging attacker. Diba? Hindi lang tayo nagdidepensa, kundi tayo ay nag-a-attack. Pero sa totohanan, ang si Satan, siyempre alam naman natin, si Satan, lagi nagbibigay sa atin ng maling idea. Diba po? Na kailangan ang mga Christian lagi lang depensa lang. O covering the blood of Jesus. Tama naman po yun. We pray with the covering of the blood of Jesus. Tama-tama po yun. And then, dito ka lang, mag-stay ka lang dito, magdepensahan mo lang yung mga kaaway. Spiritual po yung pinag-uusapan natin na hindi po ito physical na away, kundi spiritual na yun yung binibigyan tayo ng deception ng Satan na kailangan natin mag-depend. Pero as church, as warrior, kailangan natin na umatake. Sa pamamagitan ng ano. So, sabi ni Pastor ito, may background siya ng long time ago. Di ba dati wala naman evil spirit? Di ba po? And then si Lucifer ay isa sa mga anghel ng Panginoon. Pero dahil sa kanyang rebellion, 1/3 ng angel ay naging evil spirit. Di ba po? Alam po ito, no? And then may naiwan pa na 2/3 na naiwan sa langit. Ito yung mga inutos ng Panginoon na tayo ay tulungan. Mas marami pa din yung angels na tumutulong sa atin. At 1/3 of evil spirit ay kasama ng Satan, yung siya ay nag-display kay Panginoon or nag-rebel kay Panginoon. So, karamihan ng mga yung 2/3 na iwan sa ating Panginoon ay hindi lang siya defender. Sila ay attacker. Di ba po? They are fighters, they are warriors. Di ba po? They are warriors, they were not created for defense. Di sila ginawa ng Panginoon para lang magdepensa, but to fight. Di ba po? But to fight. Si Michael, sino ba yung leader ng warrior angels? Leader of the army. Siya yung gusto niya lagi makipagdigmaan. Naalala niyo nung panahon ng Daniel, nang siya ay nananalangin, di ba po? Na pumunta si Michael para tulungan si Gabriel, di ba? Kasi nga, yung sagot andyan na, pero yung evil spirit sa kalawakan, naglalaban. So, ang sagot andyan na, pero hindi pa makarating kay Daniel kasi may labanan. At pumunta si Michael. Gusto niya makipaglabanan. Di ba po? Yun yung kanyang, ang kanyang purpose or kanyang layunin is to fight. So, pwede lang siya mag-depend kasi malakas siya, pero most of the time, nagiging mas malakas siya pag siya ay nakikipaglaban. Nararamdaman niyo ba yun sa ating prayer? Whenever we pray, we cast out evil spirit, anong pakiramdam niyo? Pag tayo nag-pray na silently lang or meditate, wala namang mali. Sabi nga ni Pastor, we can meditate the love of God. But most of the time, pag alam natin, nararamdaman natin, for example, lagi sinasabi ni Pastor, most of the time, nakilaan po tayo sa prayer, di ba? Dapat that time, makipagdigmaan na tayo, di ba pa? Huwag na natin antayin, na tayo tuluyan tayo, talagang antokin, di ba? So we cast out evil spirit. Pag nagka-cast out tayo ng evil spirit, ano nararamdaman natin? Nagiging mas mainit ulit tayo, nagiging mas malakas ulit yung prayer natin, di ba? Meron pa dyan, tumatanong pa, lumulundag pa sa prayer. So, yun, we can depend naman. Walang masama. But most of the time, we should attack the evil spirit. Lalo-lalo na pag nag-pray tayo. Yun yung gusto-gusto ng evil spirit na, sabi nga, roaring lion is like a roaring lion na lagi nag-aantay kung sino ang kanyang masisila. Lalo-lalo na pag tayo ay gustong mag-pray. Pag tayo nag-pray, andyan lang din siya. Nagbabat tayo, sino ba dito? Sino ba dito yung pwede kong pasukin or paantukin, ganyan. Diba po? So, sabi dito ni Pastor, English kasi ito, kaya basay ko na lang. If you are attacker in Satan's kingdom, he will be shocked. Diba po? Pag tayo yung nagiging warrior sa kingdom ng Panginoon, nasa shock ang evil spirit. Satan is shocked. Nasa shock siya. Pag tayo ay warrior, tayo ay hindi lang depensa ng sarili natin, kundi tayo ay sumusugod talaga, nakikipaglaban talaga. Nasa shock. He will be shocked because if church don't fight, Satan will think that they are weak. So, pag tayo pala hindi nakikipagdigmaan o nakikipaglaban, iniisip niya na ito mahina. So, that's the time naman, sabi ko nga kanina, na yun naman ang chance niya para umatake. Di ba po? Yun naman ang chance na umatake.
So, ang mga church, most of the time, ang mga church, ACC bakante. Because pastor, tinuturuan tayo para ating senior pastor to attack, to talagang cast out evil spirit. Hindi tayo, hindi na sa atin iba or hindi na tayo na nagugulat, di ba po? Pag may minsan, may mga talagang nare-reveal yung evil spirit and we cast out. Yung iba, na parang shock pa, pero sa atin hindi na yun. Hindi na tayo na-shock doon kasi it's normal. Maging normal sa church na meron ko talagang mga deliverance, meron talagang lumalayas ng mga iba-ibang evil spirit. It's normal sa atin. Hindi na yun tayo na nagugulat. Pero sa mga ibang churches na talagang hindi sila nag-cry out, hindi sila nag-cast out, may silent prayer, o silent lang tayo, matahimik mode lang tayo, talaga it's wrong idea. Talagang yung mga member talagang weak, mahina talaga. So wrong faith. Nasabi doon, sinasabi na kailangan depensa lang natin, mag-depend lang tayo. So we must be covered lang with the blood of Jesus. Oo, tama naman, we must be covered by the blood of Jesus. Mas, sabi ko nga kanina, mas madalas na kailangan natin pumatake. Hindi lang depende. So, mahaba to, kaya medyo shortcut na. So dati, labanan, dati sa Kalawakan, di ba, yung labanan, but this time, yung labanan dito din sa lupa may labanan. Di ba po? Spiritual na labanan. So, angels are stronger than evil spirit. Naniniwala ba kayo dito? Angels are stronger. Pero wag din natin i-underestimate. Kasi karamihan na ina-underestimate yung kakayahan din ng evil spirit. Pero, kailangan natin maintindihan din na angels are stronger than evil spirit. Pero may kaya gawin din sa atin ang evil spirit. If we allow, kung hayaan natin sila na kumilos sa atin, may mangyari talaga. Pero, kailangan din natin na mas stronger ang angels. Kaya naman pag tayo ay nag-pray, anong gagawin ng angels? Tumutulo sa atin. Pero naman may mga testimony nakakakit sa langit na meron na mga anghel na sobrang masipag. Akit baba. Pero mayroon mga anghel na naka-standby. Nakwento ko ni Pastor Philip sa amin eh. Sabi niya, may nagtanong, bakit siya nakaupo? Nakaupo lang yung anghel na yun. Samantalang yung ibang anghel, sobrang sipa, sabi daw ng Panginoon. Kasi, yung, di ba tayo meron sa atin na ka-assign na angels, di ba po? Yung tao yun, hindi nag-pray. Itong isa, pray na pray. Di ba? Pag tayo nag-pray, tinutulungan tayo ng angels. So kaya, mag-pray tayo, hindi? Pray. Di ba po? Mag-pray tayo. Pray to sinusundan ko po kasi yung teaching pastor. Sabi ito, when we attack, how they can defend us? When we think that we are attacker. Pag inisip na tayo natin na tayo ay attacker, ito din ay magdidepend sa atin. Diba po? So, double purpose ang nangyayari. Diba? Nadidepensa na tayo, at the same time, uma-atake pa tayo. Ano gusto niyong gawin? Depensa lang or atake? Atake. We should not believe that we are weak. Huwag daw natin paniwalaan na tayo ay mahina. Pag tayo ay meron tayong nararamdaman, something na pinanghihinaan tayo, diba? Pinanghihinaan natin, isipin natin na hindi tayo mahina. Meron tayong tumutulong sa atin. Once we pray, may tumutulong sa atin. That we should not, sabi doon, huwag natin isipin na tayo mahina at tayo ay lalayo sa prayer place. Kung saan doon nangyayari ang battle. Diba? Sa prayer place, doon nangyayari ang battle. Kasi pag pumupunta kayo dito, diba, nagiging war zone talaga ito. Itong lugar ng prayer is a war zone. Dito tayo nakikipaglaban. Diba po? So, huwag daw natin isipin ang misyon, ang evangelism, ang ministry. Huwag daw natin isipin na sobrang mahirap. Hindi huwag natin isipin na, evangelism, pag-open ng ministry ay sobrang mahirap. Parang, pag inisip daw natin yun, pag yun daw ang sinabi natin, ano naman ang iisipin ng Satan, ng mga evil spirit. Siya ang target ko. Diba? Ito ang target ko. Pag silagi natin, diba,
naalala niyo si Pastor Philip na Krishna, huwag tayo maging negative. Sa totoo lang, kahit kami mga pastoral, meron din kami ganun mga experience. But God is reminding us again na tayo ay hindi dapat na manatili doon, na depensa lang, kundi maging attacker tayo. We should speak positively, and we should speak as a warrior. We should declare as a warrior. Amen? So, pag sinasabi daw natin, so kung hirap, ay, may mission kayo sa Mindanao, ay, wag doon, ang hirap doon, ang nakakatakot doon, diba? Sino yung sabi gusto mag-mission, saan ba yun? Sa Mindanao ba yun? Sasabihin ng iba, ay, wag doon, mga delikado mo, kaya nga tayo mag-mission sa mga dangerous places, diba po? Pag sinabi daw natin na mahirap, ang sita naman, naiintindihan niya na tayo, kung nabanggit ko kanina, na tayo ay magiging target. So we must go out and start evangelism. Alam ko naman, dito, lahat naman tayo nag-evangelism. Ito ang paraan ng atake. Ito yung ways ng attacking, yung atake is to start evangelism. To start evangelism. If not, sabi doon, Satan will disturb our life. Will attack everything inside our house. So pag tayo daw hindi lumalabas para mag-evangelism, ang gagawin ng enemy ay magpo-focus sa mga problema natin sa bahay. Ako experience ko ito eh. Pag lagi kong focus sa labas, hindi ko na nakikita na may problema pala dito sa loob ng bahay. Pero pag ako tamad lumabas, tamad mag-ministry, pag stay lang sa bahay, maghapon, nakikita mo lahat. Walang ganyan, walang ganito. Diba? Ang tayo natin nakikita ang problema. Pero once tayo focus sa labas, hindi tayo nakikipag-battle, hindi na natin napapansin, ay may problema pala ako. So, anong gusto natin? Makipaglaban sa labas o dito sa loob? Outside. Sa outside. Diba po? Kaya number 2, we must go out. Sabi ko. We must fight outside, not inside. So, ministry field. So, yung mga pinupuntahan natin, hindi lang Sabado, kundi every time na umahayan tayo, it's a form of attacking the evil spirit. Attacking Satan's kingdom. Di ba yan ang ina-atake nyo? Hindi lang yung Gaza. Hindi. Balik na yung Gaza, di ba? Pero Satan's kingdom. Sabi, pagka open tayo ng ministry, from Satan's kingdom, inaano natin yun, tinatanggal natin yun, or inakot natin lahat ng mga yung lugar na yun, i-turn natin from Satan's kingdom to God's kingdom. Kaya naman sino man nagpaplano na mag-open ng ministry, marami sila pong na-experience na mga iba-ibang attack ng Satan. Nung si Pastor Paul ay nag-open ng Quezon Church sa Quezon, bago yun na-open na Quezon Church na ano siya, parang stroke siya. Pero hindi yun naging dahilan para i-stop yung pag-open ng ministry. So, talagang makakaramdam tayo pag tayo parang nag-pray tayo ng something for the Lord. Kaya di ba lagi sinasabi ni Pastor na pag kayo ay mayroong problem spiritually or kahit anumang problem financially, isipin nyo na after nito, mayroong pagpapala. Ito ay attack ng Satan para tayo ma-disturb. Para hindi tayo magtuloy. Diba? Yung lagi yung ina-attack niya, minsan sa aming mga magulang, pag kami nag-visit ng ministry, anong ina-attack nila? Siyempre, hindi kami nila ma-attack, hindi kami nag-give up. Ang itatarget nila, sino? Mga anak. Kasi alam ng Satan, mahina kami sa mga bata. Ako na pala, financially. Pero pag na-overcome natin yung ano susunod, pag na-overcome mo naman, ano susunod, yung health mo naman. Diba po? Ako, recently lang, diba? Meron talaga akong huminga. Kailangan mo mag-visualizer para lang makakilis ka. Pero, pag iniisip ko kasi na, ay, hindi mo na ako mag-ministry kasi pagka lumabas ako, init-init, hindi kaya na po. Pag iniisip ko yun, the more na parang, ako nahihirapan. Pero pa kahit, sige, after nebulizer, lalabas ako. Or after kung yung ng anti-asthma, lalabas ako. Alam niyo, ngayong taon, hindi ko ako pumunta ng hospital. Praise the Lord, di ba? Hindi nyo alam, last week, I'm struggling talaga sa asthma. Pero, pag inisip ko kasi na,
baka pag sa kalagitnaan ng baka bigla akong may asthmatic, pero iniisip ko na lang na lalo iniisip ko na mahina ako, lalo iniisip ko na baka atakin ako, baka hindi ako makahinga. The more na lumalala yung situation ko. Pero nung tumayo, sige, go. Inom ng isang anti-asthma tablet, sige, labas. Di ba po? So we must attack the evil spirit. Amen? Kahit sa health natin. Kasi pag overcome mo yung finances, overcome mo yung mga anak mo, hindi nagiging lang sa'yo, yung mga problema sa bahay, na ang susunod niyang aatakin yung health natin. Diba po? So, what is better daw? Fighting evil spirit inside sa loob ng bahay or fighting in the mission field? Ako nag-pray ng mission. Kasi nga for 2 years, diba, na-lockdown tayo dito sa church. So talagang ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon dahil hindi natin alam kung kailan ulit itong kalayaan natin to share the gospel, mag-evangelism, pumunta sa mga ibang province or bansa, to share the gospel in ministry. Hindi natin alam kung kailan ulit. Di ba po? Kaya samantalahin natin itong pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. Nung pandemic, nandito yung iba dito na stay dito. Talagang sobrang antay kami ng antay, kailan ulit kami pwedeng lumabas. Ang lumalabas ng doon, dalawa, para bumili lang ng ulam, di ba po? Sila lang, kami talaga dito, lockdown na lockdown. Kaya kami naman, pray na pray, kailan kaya ulit pwede. Pero sa totoo lang, nung pwede na lumabas, di ba? Nung pwede na lumabas, nung pwede na lumabas, parang hindi na, parang nawawala ng ganong passion. Pero praise God, salamat sa Panginoon, meron tayong pastor na lagi tutulak sa atin. Kasi magiging komportable na naman tayo. So talagang thank you Lord. Kasi na-realize ko din na, oo nga, tama lang ito ginagawa ni pastor na pinupush tayo talaga na mag-evangelism, mag-open ng ministry. Bakit? Ako na rin naisip ko na pwede yung anytime na itong kalayaan natin sa pag-ministry, pag-evangelism na walang mask. Diba? Ang hirap magsalita pag may mask, diba? Hindi ka makahinga. Ngayon wala tayong mask. We are free to speak ang pinapasabi ng Panginoon sa atin. So, hingin na lang natin yung boldness kay Panginoon. Ito, share ko last Sunday sa Pasiguan na pag nahirapan kayo na mag-share ng Word of God, basta invite ko lang dito sa church. Ako nang bahala mag-share sa kanila. Basta invite ko kung nahihirapan kayo or kumpi tayo ng boldness talaga kayo. Amen. Amen? So, it will be very difficult. Talagang napakahirap pagka hindi tayo nakikipaglaban sa labas. Tatambakan talaga tayo ng problema sa loob. Sa bahay natin, sa mga finances natin, sa pamilya natin, at mako-overwhelm tayo. At ano kasunod lang? Ano ko na? Ang hirap, di ba po? Yun naman ang target at yun naman talaga ang purpose ng Satan. Na mag-give up tayo. Pero sabi nga, kung hindi tayo mag-give up, God will not give up. Diba po? Kaya tuloy-tuloy lang. Kailangan natin na i-overcome yung fear natin na mag-share sa labas, magkaroon tayo ng more boldness, at nangyayari naman yan sa ACC. Diba po? Nangyayari naman yung iba nga dyan, everyday pa. Diba? Ako na nga nagsasabi na, ay, sobrang init, baka maano kayo. Gusto nila lumabas ng lumabas. Dahil nakaka-inspire kasi kami, inaantay pa namin ang Saturday bago lumabas. Sabi nga ni Pastor, wag natin antayin pa ang Sabado. Everyday, go out. Everyday, attack. Kasi kingdom. Amen. So, minsan ko na ito nakabas. So, pag wala tayong ministry, ay ito ba ito sobrang important. Pag sa ministry field, daw, ano tayo, parang fail tayo. Karamihan sa atin, di ba? Uy, sure ako, pero wala naman ako na-invite sa church. Sabi ni Pastor, huwag mo mag-alala. It's okay lang. Share ka ng share, pero kami, sa totoo lang, from January, nag-share na ako ng Word of God. Doon sa mga nanay, hindi sila pumupunta. Pero, sa 4 months na pag-share ko sa kanila, ilang months from August, nakapag-open ako ng church house church sa bahay nila. Kahit hindi ko pa talaga sila nadadala dito. Di ba po? Talagang tuloy-tuloy lang, okay lang, kahit hindi mo pa madala. Ang importante, sumusunod ka, nag-move ka, di ba? Nag-move forward ka. Kasi
pag na-stuck tayo dun sa mind na, nade-depress ka dahil hindi mo nadadalas na, talagang mawawalan ka ng pag-asa. Pero, kung patuloy ka lang, patiently, di ba? Tanim lang ng tanim, tanim lang ng tanim, di mo alam kung sino tutubo, di ba? Tanim lang ng tanim. So, pagka-fail daw tayo sa ministry field, invite tayo, hindi naman tumating, wala nang kabawasan sa atin yun, di ba? May kabawasan ba? Hindi. Pero kung fail tayo sa loob ng ating tahanan, doon tayo nakikipagdigmaan, fail tayo, di ba? Maraming kalugian sa atin. Maraming mawawala sa atin. Family problem, relationship problem, financial problem, health problem. Di ba po? Maraming mawawala sa atin kung pupupusan lang natin sa loob ng ating tahanan. Pero once tayo lumabas, kahit fail tayo, wala tayong na-invite, wala tayong nadala sa church, okay lang. Pwede pa tayo lumabas sa susunod na araw. Di ba po? Hindi ko natala, next week. Di ba po? Ako for January. Ay November na. Di ba? Sa inyo, sobrang proud ako sa inyo. Ang dali nyo makapagdala talaga ng mga kabataan. Pero ako, mostly, nanay kasi sinesyaran ko eh. Ang dami nilang kasi ganito, kasi ganyan, may tinda ako, may ganito ako. Sige lang, balik na naman ako. So next week, balik na naman. Diba? Ganun lang po. Pag tayo ay sa mission, fail tayo, wala masyadong dami sa pangit mga kanina. Pero pag sa bahay, nag-focus tayo, maraming mawawala sa atin. So, number 3, limited evil spirit. So, tandaan natin na hindi po sila, mayroon silang limitation. Hindi po sila, so mas madami pa rin yung mga angel. Evil spirit is not countless. Mayroon silang maximum. Hindi katulad ng ating Panginoon na unlimited, omnipresent, omnipresent, omniscient, di ba? God is everywhere, di ba po? Pero yung evil spirit, hindi siya, mayroon siyang maximum. Kaya dapat natin maintindihan na mayroon siyang limit. Sa James chapter 4:7, di ba po? James chapter 4 verse 7. James chapter 4 verse 7. Kaya magpasawag kayo sa Diyos, labanan niyo ang diablo at lalayo niyo sa inyo. Amen. Labanan niyo daw ang diablo at sila ay lalayo sa inyo. Hindi lang depensa, kundi labanan. Cast out, talagang move forward. Amen. Huwag natin ipakita sa kanya na tayo ay talunan. Sabi doon, sa verse na binasa natin kanina, na sabi na ano ba yung kanina binasa natin, na overcome na natin. Wala na daw kapangyarihan ang kamatayan. Diba? Sabi dito, ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanila. So we are church. Alam mo we are church. Diba po? Wala nang katagumpayan ang kaaway sa atin. Kailangan lang natin talagang atakin. Kung ano man, kung inaatake tayo, di mas atakin din natin siya. Diba po? Huwag natin paparamdam sa kanya na mahina tayo. We must speak the positive. We must speak declaration. We must speak light lagi. Diba po? Maglulugo-lugo tayo. Sabi nga ni Pastor, pausapin mo sarili mo sa salamin. Sabihan mo, ikaw abak. Pag sinabihan ka ng iba na yung pangit mo, nadidepress ka, umarap ka sa salamin. Wapo ka. Wapo ka. Para pinakawasan mo sarili mo. Kasi kung wala nag-i-encourage sa inyo yung pang-tao, sino na mag-i-encourage sa inyo? Di ba? Sarili na lang natin. Kung sarili pa natin, i-lockdown natin sarili natin. Di ba? Wala na. Kaya nga, usapin daw natin, encourage natin sarili natin. Cast out yung mga diliman sa puso natin. Cast out evil spirit and he will flee from us. Must resist. Huwag daw tayo mag-submit sa evil spirit. Huwag natin hayaan na mabutasan tayo ng evil spirit. Di ba po? O kung nakapasok mo siya, palalasin mo sa pamamagitan ng cast out mo. In the name of Jesus. Napakadali lang. Pag may mga maraming thinking, mga negative thinking, negative thoughts, di ba? Palitan mo ng mga promise ni Lord. Di ba po? Cast out evil spirit. Huwag natin hayaan na manatili yung mga bad thoughts sa atin. So number 4, Jesus will be with attackers. So pag tayo daw ay naging warriors, naging umaatake, si Jesus daw ay sasamahan tayo ng ating Panginoon. Matthew chapter 28
verse 18 to 19. Pakibasa po. Matthew chapter 28, 18 to 19, the Great Commission. Matthew 28, verse 18 to 19. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, binigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Sasamahan mo tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Ito yung dapat na encouragement sa atin. Pag tayo naisip natin na, ay hindi ko kaya. Pag nag-share ako, lagi na ako nire-reject. Diba? Sabi ko kanong Sunday dun sa mga nanay kasi po ang mga member natin sa Pasiguan na kailangan ma-overcome natin yung iyak. Talagang makakaranas tayo na marami sa atin ang tatawa or re-reject. Diba po? Or ang worst pa, ano pa yung mga worst na naranasan pag nag-share tayo? Ha? Binupulyawan. Ano pa? Marami tayong mga ibang maranasan. Ako, inikaras ko na lang din ang sarili ko at yung mga nanay na, yun lang. Sinabihan ka lang ng gano'n, magiging pa pa. Si Jesus na. Diba? Para mabigay sa atin ng salvation, anong nangyari sa kanya? Dinumaan. Sino naman? May nagdura na ba sa mukha niyo? Wala pa, diba? Ako nag-share tayo ng gospel. Sino nito? Dinuraan sa mukha. Wala pa. Salita lang yung salita. Hindi naman natin siya kakilala, kaya bakit tayo masasaktan? Di ba po? Kami nag-share dyan saan ba yung banda sa may mauway ata yun. Habang sinishare ko yung kapatid niya. Pumagit na. Sabi mo na naman, alis na kayo. Ang ingay nyo. Sabi na sa amin. Ang ingay nyo kanila. Kasi pinag-pray namin yung yung balik speaking tongue. Ang lakas talaga ng speaking tongue. Napalabas. Kuya. Alis kayo dito. Ang ingay nyo. So, kalma na kami. Umalo kami. Siyempre, kailangan na magkaroon tayo ng self-control din. Hindi natin kailangan na balikan yung mga ng tao. Diba po? Pero kailangan maging matatag tayo sa pagtanggap ng mga ganong mga shame. Kasi Jesus nga, di ba? Para matupad ang pinangako sa ating salvation. Talagang tinis niya ang mundo. Lahat ng mga panlilibak, pag-aalipusta, di ba? Lahat ng hirap, lahat ng kanyang sakit. Namatay sa ating Panginoong Jesucristo dahil naubusan na po siya ng tubig at ng dugo. Hindi sa anumang bagay. Kaya naman, huwag tayo mag-alala. Sasamahan tayo ng ating Panginoon. Go at then decide. Sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng daigdig. Pero ang pagsama ng Panginoon ay nakalaan lamang sa mga tao na gusto humayo, di ba? Na umaatake sa Satan's kingdom. Di ba po? Kaya saan naman natin kakailanganin yung pagsabi ng Panginoon kung puro lang sa sarili nating purpose, di ba? Sasama ang Panginoon sa atin kung, sabi doon, umayo kayo at ipangaral ang ating salita, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at sasamahan tayo ng ating Panginoon. Amen. Ang 20 ata hindi natin nabasa ng verse 20. Doon po yung sasamahan. Pakibasa po, verse 20. Verse 20. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo ako kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Amen. So, kailangan natin pumili. Maging taga-depensa lang or taga-atake. So, pag gusto natin samahan tayo ng Panginoon, choose taga-atake. Amen? Maging warrior tayo. Diba? Huwag tayo natin hayaan yung takot na manatili sa atin. Dati, pagkasabado, talaga magpahinga. Pwede ka na tayo na lang. Pero, yun nga, the more na iniisip mo, napagod ka, gusto mo magpahinga, di ba? Kahit matulog ka maghapon, mapagod pa din. Pero lumabas ka, mag-share ka ng gospel, pagbalik mo, may energy ka pa rin, malakas ka pa rin. Bakit? Sabi ng ating Panginoon, my food is to do the will of my Father in heaven. Amen. Sabi ng mga disciple, anong pagkain sinasabi niya, wala naman tayong binigay sa kanya. Ano sagot ng ating Panginoon? My food is to do the will. So the more na ginagawa natin yung will ni Lord, the more na nabubusog na tayo. The more na lumalakas tayo, the more na tayo ay nagiging mas matapang, mas malakas. Diba?
Kasi experience ko din eh. Tamo na sinasabi ko na, kaya sila muna, pagod na ako. Gano'n, maraming ganito. Nararamdaman ko din, pahinang ka ng pahinang. Parang maraming sakit, parang maraming nararamdaman. Sa kabalakang, may sakit ng ulo. Pag okay na yung ulo, may sakit naman yung ngipin. Kung ano ba ang sakit. Kasi yun yung gawain ng enemy. Kasi alam niya eh, nakakadala ka pala sa mga ganitong bagay. Sige, bigyan pa kita. Pero pag tayo, kahit may masakit, ika-ika, diba? May nararamdaman, may lumalabas ka rin, hindi na tayo kailanman na pwedeng kailanman. Amen. Okay na po? So, yun po. Kaya, ako din sobrang masaya sa nangyayari niya sa ACC kasi nga, medyo matagal din na stagnant yung ano natin. Kaya mula ng January talaga, dahil sa paghayo ninyo, dito. Ako bigyan lang ako sa paghayo ninyo, talagang, marami tayong mga new members at the same time, dumadami na ang warrior at attacker. Hindi lang mga defender, kundi attacker. Amen. So let's pray. Father, thank you so much for you. Napatuloy po Panginoon na tinitrain at ini-empower about sa amin na hindi lang kami Panginoon taga-depensa, Lord God, kundi Panginoon, you are preparing us, Panginoon, na maging totoong sundalo ng Panginoon to break and to destroy, Lord God, Satan's kingdom, Panginoon, and make, Panginoon, gawin, Panginoon, ang mga lugar na pupuntahan namin na maging kaharian ng Panginoon. Lord, mas lalo po kami equip, Lord God, mas lalo po kami palakasin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng boldness, Lord God, na sabihin, Panginoon, ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa mga tao, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi nito, sa iyong salita, sa iyong pagpapalakas sa amin. Ingatan mo po ang aming senior pastor, Panginoon, sa kanyang pag-uwi. Maraming salamat. This is our prayer. Sa mga online din po, Panginoon, lalo po silang empower, Panginoon, online members namin. Palakasin po sila at patuloy po, Panginoon, na bigyan, Panginoon, ng passion to share the gospel and to disciple, Panginoon. Maraming salamat. This is our prayer. In Jesus' name, Amen.